So, ayan guys. 1 month na ako ngayon sa 20,000 steps. Nag-start ako mag 20,000 steps nung April 21. So, yun. 1 month na ako ngayon. Tatanungin niyo ako kung ano yung mga nagbago or kung ano yung experience ko sa 20,000 steps every day. Una, yun. Pumayat ako. Hindi naman talaga totally pumayat, pero bumaba yung timbang ko from 49 nung bago ako nag-start mag-exercise. Ngayon 46 na lang ako. Napansin ko rin na before yung timbang ko na 45, kahit papaano malaki yung mukha ko. Medyo chubby. Pero ngayon mapayat. Maliit siya, lumiit. So yun. Yung first, pwede siyang pang papayat. Basta tatrabahuin mo lang talaga. So yun nga, kasi 20,000 steps, 1,000 calories, more than 1,000 calories ang nababurn ko every day. So yun. So malaki siya. Like kung makikita nyo, ilang hundred, ilang thousands yung calories na naburn ko in just 1 month, or hindi naman 1 month kasi day 21 pa lang ngayon, so 21 days. Then yun, second, naging morning person na ako from yung time na before, kasi bago pa ako nag-walking, natutulog talaga ako is madaling araw na madalas, kasi pilig ako manood ng movie, mga kung ano-ano lang, wala namang mga Tapos nagigising ako is nung nandito pa sa baba yung office, dito pa sa baba ako nag-o-office, 7:40 ako nagigising. Hindi naman kasi ako matagal maligo. Toothbrush lang, din diligo, din bababa na. 8:00 yung pasok ko. So yun yung gising ko, 7:40 pag Monday to Friday. Pero pag Saturday and Sunday, ang gising ko 10 AM na, or minsan 12:00 na. Like, babangon ka lang para umihi, din tutulog ka na. Pero kasi feeling ko, yun lang yung pahinga ko. Yung araw na yun yung pahinga ko. Pero late na rin ako natutulog, syempre. Kasi yun nga, wala ka namang pasok kinabukasan. Minsan mga 4:00 na, 5:00 ng umaga na ako natutulog. So, laging ganun. Ganun yung setup. Every day. Kumbaga sa ilang taon ko. Tapos, syempre, nung nag-start na ako mag-walking, kailangan kong gumising ng maaga para ma-hit ko yung 20,000 steps ko. Kasi, kailangan ko siyang hatiin. Hindi pwedeng iisahang bagsak mo lang yung 20,000. Mahirap yun. Sa umaga, 1 hour and 40 minutes. Minsan, 1 hour and 45 minutes. Depende. Kasi minsan, nalilate naman ang gising. So, pag late ka na nagising, di ka pwedeng late na mag-stop kasi kailangan mo rin magpahinga bago maligo. So, mga 4 pa lang, or 4:30, dapat gising na ako para makapagayak, mag-toothbrush, yung maglinis ng katawan, or kung ano. Then, walking na. Magluto, minsan nagluluto. Pero syempre, madalas talaga ang nagluluto yung tita ko. Buti na lang niya si tita, sinusupport niya yung ginagawa ko. Yun, madalas 5 nag-i-start na ako mag-walk. Pag medyo na late ng gising, mga 5:30. So pag 5:30 na, minsan 8,000 steps na ako sa morning. Sa office, hindi naman ako masyadong nagagagalaw, nakaupo lang. Kaya pag uwi ko ng bahay, minsan 10,000 or 11,000 lang ako. So sa 11,000 sa gabi, may bubunin ka ulit na 9,000. Minsan pag napapasama pa, 12,000 pa yung bubunuin mo. Pero pag maaga ka namang nagising, minsan sa gabi ang binubuno ko na lang 8,000 na lang. So mga 1 hour and 20 minutes na lang yun. Ngayon yan, pero noon nung nag-i-start pa lang ako, ang walking ko napakatagal. Kasi syempre habang tumatagal na lagi mong ginagawa yung isang bagay, mas bumibilis ka na. Kasi mas tumitibay yung resistensya mo. Kaya yun.
Tapos, yun, sa katawan ko naman, yun nga, napansin ko, una niyang pinaliit yung upper part ng tiyan ko, na mahahawakan mo na yung, hindi pa siya masasabing abs, mahahawakan mo na yung mga muscle doon. Pero, yung sa baba, yung sa may puson banda, di pa siya sobrang liit. Di pa niya nahihit yung gusto ko talagang katawan. Pero, lumiit na siya. Kasi after niyang lumiit doon, nagbawa siya ng konti. Nag-stop na siya. Yun nga, kasi hindi natin mapipili kung saan magbabawas yung katawan natin ng taba eh. Siya yung magdi-decide kung saan siya magbabawas. Like, you just do your work and bahala na siya kung ano yung gagawin niya sa katawan mo. Ganun siya. Kahit pa pinipili mo pang paliitin yung isang parte, yung ganun. Though sometimes nakakatulong siya, pero in reality talaga, hindi ikaw ang magdi-decide kung asan yung papaliitin niya una. Sa akin, pinaliit niya una yung upper part ng tiyan ko. Hindi ko masyadong kabisado yung mga ano ng katawan, pero yun. Then, yung next niya, nung after niyang mabawasan ng konti yung sa may puson ko, is yung mukha ko. Naramdaman ko na lumiit yung mukha ko. Di naman lumiit yung braso ko kasi parang nag-firm lang siya, pero okay pa rin naman siya dun sa sukat. Tapos, yung mukha ko talaga yung parang lumiit. So, yun. Tapos, before, syempre, mas mabilis kang mapagod noon kasi wala akong activity, wala akong physical activity. Like, ang ginagawa ko lang, pagkagising ko sa umaga, maliligo, magagayak, magluluto kung magluluto, then papasok ko sa office, din sa office, nakaupo lang maghapon. Ganun lang. Then pagka-uwi ng bahay, ang ginagawa, nanonood na ng movie. Madalas natutulog pa ako pagka-uwi ko ng bahay kasi parang sinasabi ko na, it's my rest time. Ito, kailangan kong pagpahinga yung mata ko, kailangan kong pagpahinga yung katawan ko kasi pagod ako sa maghapong pagtatrabaho. Ganun. Pero syempre, things change nung nag-walking na ako kasi pagdating ko talaga sa bahay, kung hindi ako ang magluluto, yun, sometimes nagkakape. Minsan naman, diretso na, akyat na kagad, mag-walking na kagad para mas mabilis matapos. So yun, ganun yung naging routine ko. Yun. Tapos, kung dati, lagi kasing parang may tumatakbong something masakit sa heart ko. Parang nahihirapan kang huminga. In 2 months na nag-e-exercise ako, hindi na siya, wala na, nawala na yun. Like, wala nang ganung kaganapan. Kasi, before pa ako nag-walk ng 20,000 steps, nag-start kasi talaga akong mag-exercise is March 22. Yun talaga yung start ko, March 22. Pero nung time na yun, nagtataybo lang ako at saka yun lang, taybo lang muna. Then, after a weeks, parang napapagod ako, parang nananakit talaga ng gusto yung katawan ko. So, yung ginawa ko, nag-change ako, napanood ko kasi na maganda naman yung walking, maraming benefits yung walking. So, nag-change ako. Una, 6,000 steps lang yung hinihit ko nung mga second week na nung exercise ko, second to third, ganun. Tapos, pero nagtataybo pa rin ako ng konting oras lang, like mga 10 minutes lang, ganun. Tapos, nung nag-start na rin nag-exercise yung boss ko, lagi kaming nagsasabay dito sa taas. Hindi ko napapansin, masyado na palang mataas yung tawag doon, yung steps ko, hindi ko siya namamalaya na masyado ng mataas. Like, nakaka 15, 16, 18. Then, one time, umabot na ng 19,000 yung steps ko nang hindi ko namamalayan. Do, siniset ko naman yung watch ko, sinisync ko naman siya sa cellphone ko. Then, nakita ko, bakit 19,000 na? Konting-konti na lang, may hit ko na yung 20,000. So, doon ako nag-decide na mag 20,000. So, mula nung April 21, nag 20,000 steps na talaga ako. Every day, walang paltos yun. Every day, hinihit ko yung 20,000. Umulan man o umaraw, magising man ako ng maaga o hindi. Ginagawan ko ng paraan na ma-hit yung 20,000 steps every day. For 1 month, na-hit ko siya. Walang paltos yun. Makikita mo sa watch ko, makikita mo sa apps ko, na mula April 21 up to now. Ngayon, hindi ko pa natatapos. Pero syempre, tatapusin natin yan. Nahihit ko siya or hinihit ko siya. Kahit nung Saturday, masama yung pakiramdam ko,
Kasi nga, bumabiyahe pa ako. Tapos every time na pauwi na kami, like kanina, kung kailan pauwi na, saka umuulan. So, ikaw kagad yung tagasinghot nung yung ano ng bagong ulan. Tapos may ambon pa, naulanan ka pa. So, nung Saturday nagkasakit ako. Pero kahit nagkasakit ako, sabi ko kaya ko pa naman mag-walk. Nag-walk pa rin ako. And now, mapapansin nyo, iba yung boses ko. Nag-walk pa rin ako. Hinihit ko pa rin yung steps ko kasi sabi ko, kaya ko pa naman mag-walk, do may ubo ako nung nakaraan at may sipon. Pero sabi ko parang may matulungan niya ng heart, yung heart at saka yung lungs ko na mag-clear yung air yung daanan ng hangin. So I've decided na yun nga mag-walk pa rin regardless kung ano yung mga kalagayan, yung ganun. So yun nga. So parang naging routine na nga na every morning pagkagising mo mag-walk ka, magagaya ka lang sandali din mag-walk ka na kahit Sabado at Linggo. Laging maaga akong gumigising. Parang hindi na ako sanay na nagigising ako ng late. Maaga talaga akong nagigising tapos nag-walk na ako. May kasama o wala. Madalas like now wala akong kasama. Walang kasama. Ako lang mag-isang nandito sa taas kasi may lakad yung boss ko. So, siya talaga kasi madalas yung kasama ko kasi yun din, isa din yun na pag may gustong i-hit talagang ginagawa. Kaso ngayon may lakad siya so wala siya dito. Tapos nung mga nakaraan na nagpo-post ako na wala siya sa video, wala siya dito kasi umuwi siya ng province. So yun lang. Marami talaga siyang benefits sa akin, yung heart, tapos yung lungs, syempre hindi ka na nahihirapan. Like dati umakyat lang ako ng hagdan, mahirap na. So ito naman talaga is preparation ko talaga siya para sa nalalapit kong pag-akyat. Kasi gusto ko na talagang bumalik sa pag-akyat ng bundok. Di para lang sabi na makakita ng bagong lugar kundi. Ito yung parang isa sa way ko para maging healthy, magkaroon ng healthy life, maging ano ka ba sa katawan mo na like okay lang naman na papunta tayo sa pagtanda, lahat tayo papunta ron, lahat tayo mamamatay, pero ano man lang ba yung matanda tayo pero hindi tayo magkakasakit ng malala, yung parang ganun, kung kaya lang naman nating iwasan, yung baga prevention is better than cure, parang ganun. So yun na yung ginagawa ko noon. Pero syempre nung nagka-COVID ako, maraming nangyari sa sistema ko, parang humina yung katawan ko talaga nun kasi nahirapan ako nun, halos hindi na ako makapaglakad, hindi na nga ako makalakad, hindi na ako makahawak ng kutsara, tinidor, ganun yung nangyari nung time na yun. So nahirapan yung katawan kong bumalik sa dating siya, kasi di ba dati pa yung mga nakakakilala sa akin, nakikita nyo ako na umakyat na talaga ako noon pa, sobrang payat ko pa noon, sobrang liit ko pa. So yun, kayang-kaya yun kasi dati din nag-exercise na rin ako, nag-jogging ako noon, nagtataybo. Marami din akong physical activities noon bago ako nag-decide na mag-akyat kasi ayoko naman na aakyat ako tapos pagdating doon maging pasanin ako ng mga tao. So yun, so syempre nagre-ready ka para sa laban kasi hindi pwedeng pagdating doon, yun. Tapos na, kala mo hindi ka hindi ka lalaban. Kaya yun, then yun. Maraming nabago yung katawan ko. May mga changes naman sa paa ko, sa ano ko, sa si tita. Yun, yung katawan ko, hindi ko na siya ipapakita pero yun nga, maraming nagbago. Yung paa ko, nagkaroon ng mga, siyempre yung mga muscle, mas nabuo yung muscle, ganun. Tapos ano, tapos, yun, mas naging active yung life. Yung tipong, kahit gano'n ka-stress sa office, kasi syempre ako kasi, nagsisales ako, then nag-accounting din. So, yung mga kliyente minsan, ang gugulo, yung parang ganun, maraming kang may encounter sa work na nagiging dahilan para mas stress ka. Pero, after that, dati pagdating sa bahay, dala-dala ko yun. Yan, dala-dala ko pa rin naman. Pero, I know how to handle it na. Parang mas nakatulong yung pagka-umaga, mag-walking ka. Siyempre, meron kang parang, pag ikaw lang mag-isa, minsan nagkakaroon ka ng me time. Yun yung me time mo, yung nakakapag-isip ka ng mas maraming bagay. Pag may kausap ka naman, nakukwento mo sa kanya yung mga kaganapan sa buhay mo. Yung parang ganun. So, yun. So far, sa 30 days ko, sa 1 month ko na pag-walk, sa akin, maganda talaga yung naging epekto niya sa akin. Hindi lang physically, emotionally,
but mentally na rin. Lahat yun. Parang naayos niya. Nagkaroon ako ng maano yung pag-iisip mo. Yung iba siya eh. So kung susubukan lang natin, kasi it's good for our life naman talaga na magkaroon tayo ng physical activity. So sa akin kasi, yung kaya ako na magkaroon ng physical activity kasi nga naghahanda ako para sa akyat. Pero syempre, lahat tayo dapat, wag na nating antayin na matanda na tayo or nahihingal na tayo or lumalaki na tayo ng sobrang laki bago tayo magsimula. So, yung ko lang isa na lahat tayo magkaroon ng desire or magkaroon ng eagerness na baguhin yung lifestyle natin. Kung like for example, kung ako natali na ako sa loob ng ilang taon mula nung nag-pandemic, wala talagang physical activity. Pag naglalakad na ako, pag nag-grocery ako, para talo ko pa yung matanda. Ang bilis kong mapagod. Pagod na pagod kagad yung paa ko, yung talampakan ko. Gusto ko na kagad umuwi. Yung parang ganun. Ganun yung feeling kasi nga, napabayaan mo na, nagpabaya ka na. Pero yun nga, pag nagkaroon ka ng goal, siset mo lang talaga. Though, ganun naman talaga yung attitude ko kahit noon pa. Pag may isang bagay na gusto kong gawin, talagang kahit anong mangyari gagawin ko. Kahit gaano kahirap. Siyempre sa una mahirap. Masakit yung paa sa una. Yung una, sobrang sakit ng paa ko. Yun pa nga pala, yung mas maaga kang makakatulog kasi syempre pagod ka. Pagod yung katawan mo. Tapos pag natulog ka talaga, as in tulog na tulog. Walang pwedeng manggulo sa'yo. Yung parang ganun. Yung parang kahit nagkakagulo na yung nasa paligid mo, pag tutulog ka. Doon magigising ka din naman kasi kung talagang may nag-ingay. Pero kung yung parang normal lang na hindi kayong pagising-gising, mas maganda yung tulog ko nung na ako. Kasi nga, maaga akong natutulog, so maaga din akong nagigising, parang ganun. So, mas nakumpleto yung tulog ko, mas maging maayos yung tulog ko, pero yun nga, dahil nga masyadong mataas yung calories na nababurn ko, kahit yung kain ko is same lang naman dun sa kain ko before, nag-add pa nga ako ng kain, kasi dati hindi ako nagbe-breakfast, pero nung nag-walking na ako, nag-add ako ng breakfast, kasi nga, kailangan kong mag-add ng calories intake ko para naman hindi ako sobrang pumayat, kasi natakot ako nung nakikita ko na bumababa yung timbang ko. Hindi ko naman gusto na bababa yung timbang ko, kaya inaano ko pa rin na kahit papano yun, mahihit pa rin yung calories na kailangan ng katawan ko. Tapos syempre nagbo-burn pa tayo everyday dahil sa 20,000 steps. So yung iba iniisip siguro na madali yon or baka mahirap yon. Pero syempre pag gusto mong mangyari, magagawa mo yon. Everyday, hindi mo kailangan mag-start sa 20,000 step. Sabi ko nga sa kapatid ko, sabi ko sa nanay ko, sa mga taong nakapaligid sa akin, kahit 5,000 lang muna everyday. 30 minutes morning, kahit yun lang, malaking bagay na yun, o malaking tulong yun sa katawan natin. Ganun lang. Yun lang guys. Thank you. Bye-bye.